Kumusta mga kabayan? Welcome back again sa Pinoy ang Berador. Ngayon, pag-uusapan natin itong balita na balitang-balita talaga na itong anak at pamangkin ni Senator Jingo Estrada ay binugbog ng mga lokal sa Boracay. Ngayon, isasali natin ang pangalan ni Auntie Claire na mga pulis na mga nagsisinungaling kung ano talaga ang tunay na kalagayan ng kriminalidad sa Pilipinas. Ayon kay Auntie Claire, wala naman daw siya nakikita na mga hold-upper. Paglabas niya ng bahay, wala naman siya nakikita naghahabulan, nagpapatayan doon pagdating niya sa palengke na kanya pinapamalingkian. Ngayon, ano to? Mga pulis, sabi niyo mababa ang rate ng krimen dito sa Pilipinas. Ano to? Ano ito? Biktima na ngayon ng anak at pamangkin ni Senator Jingo Estrada. Ngayon, ano ang masasabi nyo? Auntie Claire. Tara mga kabayan, basahin natin itong balita. Pero bago yan, kung bago lang kayo dito sa aking channel, please like and share. Tapos pagkatapos nito, bibigyan natin reaksyon itong balitang ito. Isasama natin itong mga kapulisan at itong ating gobyerno na puro kasinungalingan ang mga pinagsasabi sa mainstream media. Sabi dito sa balita, anak at pamangkin ni Senator Jingo Estrada binugbog ng mga lokal sa Boracay. Kinumpirma ni Senator Jingo Estrada na ang kanyang anak at pamangkin ay binugbog ng mga lokal na mga residente ng Boracay madaling araw kahapon ika-24 ng Mayo. Batay sa salaysay ng mga biktima, pauwi na sila galing sa isang bar nang atakihin sila ng mga suspek mula sa likuran. Kwento ni Estrada. Sinabi umano ng isa sa mga sumumalakay sa kanyang pamangkin na masyado kang maangas. Napagtripan pala ito mga kababayan. Ayan ba yung sinasabi ni Auntie Claire na mababa ang krimen? Ayan ba sinasabi ng mga pulis na mababa ang krimen? Bumaba ang krimen? At mas marami ang nakumpiskang mga nahuling droga ngayon na umabot ng 48 billion pesos at ikinumpara pa sa kay Pangulong Rodrigo Duterte ay 43 billion pala ang halaga ng kanilang mga nakumpiskang droga, ikinumpara pa sa war on drugs ni Pangulong Duterte na nasa 14 billion lang daw ang nakumpiskang droga. Pero anong pagkakaiba ng maraming nakumpiskang droga kaysa sa kakaunting droga? Ito mga kababayan kung totoo itong balita ng mga kapulisan ngayon, itong ating mga tao sa gobyerno na mas marami sila nakumpiskang droga sa panahon ngayon kumpara sa panahon ni Pangulong Duterte. Ang tanong ko, bakit mas marami pa at mas dumami pa ang nagpapatayan dahil sa unsihan sa droga? At mas dumami ngayon ang kriminalidad. Akyat bahay, magnanakaw, kidnapper, looter, kung ano-ano mga krimen ngayon. Kumpara sa panahon ni Pangulong Duterte na 14 billion lang daw ang halaga ng nakumpiskang droga, pero ramdam mo ang katahimikan sa paligid. Kahit anong oras kang ng madaling araw umuwi, hindi ka makakaramdam ng kaba sapagkat iilan na lang sila na nakatambay sa kanto at hindi ka na talaga papakialaman. Ano ngayon? Ayon pa sa senador, walang nangyayaring konfrontasyon sa pagitan ng mga biktima at suspek. O ayan, klarong-klaro. Gawa ng droga yan at alak. Dahil sa droga at alak, pumapasok sa isipan ng tao ang isang inggit na siyang nagdahilan kung bakit kahit hindi ka naman inaano ng tao ay nakikita mo na naaangasan ka sa kanya. Naranasan din natin yan mga kabayan dahil minsan din tayong naging bata.
Walang naging konfrontasyon, kumbaga ano lang to, kumbaga trip lang. O, walang ganyang mangyayaring trip kung hindi dahil sa droga na pinaghalong alak. Yun. Gets nyo mga kabayan? Walang konfrontasyon sa pagitan ng mga biktima at suspek sa loob ng bar at makukumpirma ito sa CCTV footage na kanilang nakalap mula sa pinangyarihan ng insidente. Oh, wala. Pero bakit nangyari ang ganon? Dahil sa resulta ng drugs at alak. Kahit pa-drug test pa natin yung mga taong yan ngayon, nasangkot sa gulong yan. 99.9 positive talaga yan. Nagtamo ng suntok sa ulo ang anak ni Estrada at nabali ang kuko sa paa matapos paulit-ulit na sipain at pagkatapos ay saka bumagsak habang nagkaroon naman ng pinsala sa ilong ang kanyang pamangkin na kasalukuyang nagpapagaling sa isang ospital. Sus, Ginoo. Yan lang palang inabot. Nagpa-ospital pa. O, Auntie Claire, ikaw ang managot ngayon. Sagutin mo yan ngayon. Nangyari na yan sa anak ni Senator Estrada. Dahil sa kasinungalingan mo, kayo ng mga pulis na nandyan sa gobyerno, dahil sa kasinungalingan nyo, umaasa itong mga mayayaman na ito na walang kaalam-alam kung ano ang nangyayari sa ground. Umaasa ang mga taong ito na totoo nga talaga na sadyang tahimik ang Pilipinas. Walang krimen. Dahil hindi naman sila nanonood ng mga balita sa social media, kundi sa mainstream media lang. O, ayan. Yung mga sinasabi mong fake news, Auntie Claire, hindi na yan fake news. True news na yan. Samantala, ayon sa senador, agad siyang lumipad at nagtungo sa Boracay upang magsampa ng kaso laban sa mga sangkot na individual. Sus, Ginoo ko. Senador Jinggo, yan lang. Suntok sa ulo, bukol lang yan. Bali sa kuko, bakit? Masakit ba yung kuko? Palibhasa kasi mga lampa rin. Mga lampa kayo eh. Yung pumutok yung ilong. Siguro walang mga anak kasi ng mga mayayaman, kaya walang kaalam-alam sa buhay kalye, na mga kabayan. So yun mga kabayan, anong masasabi nyo tungkol dito? Malala nga ba ang krimen ngayon sa panahon ni Bangag Marcos? O mas malala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Comment nyo sa baba mga kabayan. At don't forget to like, share, and subscribe.